Kagulat World, may bagong usap-usapan na naman sa mundo ng basketball. Isang pangalan na matagal nang hinihingi ng mga fans, isang pangalan na tahimik pero deadly pagdating sa three-point shooting. At ngayon, tila mas lumalakas ang posibilidad na siya'y muling magbabalik sa national team. Oo, Kagulat World, si Jordan Heading nga ito. At ngayong nasa TNT Tropang Giga na siya, marami ang nagsasabing baka ito na ang tamang pagkakataon para muling maisama siya sa Gilas Pilipinas. Pero teka, bakit nga ba hindi pa siya kasama hanggang ngayon? Ano ba talaga ang kulang sa Gilas? At bakit siya ang inaasahan ng fans na pupuno nito? Hindi natin may kakaila, sobrang lakas ng frontline ng Gilas ngayon. May size, may athleticism at may depensa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang glaring na butas sa lineup, ang kakulangan sa consistent shooters. Ito mismo ang naging issue ng Gilas na makaharap nila ang Taiwan at New Zealand sa huling FIBA qualifier window. Ang daming pagkakataon na sana'y nakaangat tayo kung pumasok lang yung mga open threes. At sa international game, kapag hindi ka tumama mula sa labas, automatic, lalamang sa spacing at execution ang kalaban. Kaya nga hindi nakapagtataka ng mga fans biglang sumigaw, kailangan natin ng shooter. At yan pumasok ulit sa eksena ang pangalan ni Jordan Heading. Kagulat World, alam nyo yan, si Heading ay hindi basta-basta shooter lang. May track record siya sa international stage. Isang player na tahimik lang kung maglaro pero biglang papalag sa mga crucial na tira. Hindi flashy, pero deadly. Hindi siya yung tipong mayabang sa court, pero ramdam mo ang presence niya. Kaya naman hindi katakatakang siya agad ang naisip ng fans na maaring magbigay ng instant impact sa Gilas, lalo na ngayong bumalik na siya sa PBA at sa isa sa pinakamakapangyarihang team pa, ang TNT. Kakatrade lang ni Heading papuntang TNT kapalit ni Mikey Williams, isang blockbuster deal na ikinagulat ng marami. Pero kung isipin mong mabuti, hindi ito basta trade lang para palakasin ang TNT. May mga nagsasabing may mas malalim na rason dito at posibleng bahagi ito ng mas malaking plano. Dahil kung tutuusin, isa lang ang boss ng TNT at ng SPP. At sa kasaysayan ng Gilas, marami sa mga players na consistent na tinatawag ay galing sa TNT. Jason Castro, R.R. Pogoy, Poy Aram at ngayon, si Calvin Oftana na lang ang natitirang TNT rep sa lineup. At kung limitado pa ang playing time ni Oftana, hindi ba't mas may chance na si Heading ang isunod? Pero hindi lang ito tungkol sa koneksyon. Ayon sa ilang insider sources, mismong si Coach Tim Cone daw ang tumawag kay Heading. Kung totoo man ito, Kagulat World, abay malaki itong indikasyon na may interest talaga si Cone na isama siya sa Gilas. At kung kilala natin si Coach Tim, hindi siya basta-basta nag-iimbita ng player kung wala siyang nakikitang potensyal. Siya ang winningest coach sa kasaysayan ng PBA. Kung may sinasabi siyang kailangan niya si Heading, baka nga meron talagang kulang sa kasalukuyang Gilas setup. Pero hindi rin ganun kasimple. Kasi nga, puno na ang guard rotation. Nandiyan si Scottie Thompson na leader sa depensa at hustle. May Chris Newsome na versatile at kayang bumitbit ng bola sa mga mahirap na sitwasyon. At syempre, andiyan si CJ Perez, ang energizer ng Gilas na hindi lang scorer, kundi spark plug ng team. Ang tanong, saan mo isisingit si Jordan Heading? Ang pinaka-realistic na scenario ay kung sakaling may ma-injure o hindi maging available ang isa sa kanila, lalo na si Perez. Pero sana hindi na umabot doon dahil iba rin ang hatid ni CJ sa team. Sa kabila nito, ang katotohanang nasa TNT na si Heading ay isang malaking hakbang. Mas madali na siyang i-integrate sa sistema ni Coach Tim. Mas madali na rin ang approval ng SPP. At kung magkapagkakataon, handang-handa na si Heading, hindi lang physically, kundi mentally. Dahil mula nang nawala siya sa spotlight, tahimik lang siyang nagtrabaho, naglaro, nag-improve at ngayon, handang bumalik kung tatawagin. Balikan natin ang nakaraan. Hindi siya naging pangunahing bituin ng Gilas, pero tuwing tinatawag, nagpapakita siya ng kalidad. Minsan clutch, minsan spot up, pero laging ready. Isang elite shooter na hindi kailangan ng maraming bola para makaapekto sa laro. Sa panahon ngayon, kung saan sobrang halaga ng floor spacing, malaking bagay yan. Dahil kapag alam ng kalaban na meron kang shooter na katulad ni Heading, mas mapipilitan silang lumuwag sa perimeter. At doon makakagalaw ang mga slashers, makakakuha ng oportunidad ang mga big men, at mas magiging fluid ang opensa.
At kung titingnan natin sa narrative perspective, Kagulat World, may cinematic quality talaga ang sitwasyon ni Heading. Mula sa national team, naging out of the loop, bumalik sa PBA, nag-trade sa TNT, at ngayon, may chance ulit para bumalik sa Gilas. Parang pelikula. Parang isang kwento ng pagbabalik, ng muling pagsubok, at engine redemption. At kung may bagay na siguradong tatatak sa puso ng Pinoy fans, ito yon, ang kwento ng pangalawang pagkakataon. Pero sa dulo ng lahat ng ito, Kagulat World, ang tanong, handa na ba si Jordan Heading kung tatawagin muli? At handa na rin ba ang Gilas coaching staff na bigyan siya ng spot kahit sabihin pang loaded na ang backcourt rotation? Sa panahon kung kailan bawat posisyon ay pinaglalabanan, ang bawat selection ay may bigat. Pero kung may isang bagay na hindi mabibili, ito ang shooting. At si Heading, isa siyang natural shooter, isang tirador, isang sniper na hindi mo pwedeng balewalain sa international play. Ngayon, habang patuloy ang build-up ng Gilas para sa susunod na FIBA window, abangan natin ang mga susunod na developments. Baka nga ito na ang pagkataon na magkatotoo ang panawagan ng fans. Baka nga sa mga darating na buwan, makita natin si Jordan Heading na muling nagsusuot ng jersey ng Pilipinas. At kung mangyari yan, Kagulat World, siguradong mas lalalim pa ang rotation, mas lalakas pa ang opensa, at higit sa lahat, mas kakabahan ang kalaban. Kagulat World, kung pagbabasehan natin ang mga pangyayari ngayon, malinaw may momentum si Jordan Heading para muling mapasama sa Gilas Pilipinas. Hindi na siya outsider, nasa loob na siya ng sistema, kasama na sa isang team na historically malapit sa SPP at Gilas program. Sa dami ng kulang sa shooting department ng national team, ang teaming ng kanyang paglipat sa TNT ay parang sinadyang pagkakataon. Minsan, sa basketball, hindi lang galing ang kailangan, kundi tamang teaming at tamang koneksyon. At kung may isang player na mukhang nasa tamang lugar sa tamang oras, si Heading na yon. Pero hindi rin ibig sabihin na automatic na siya ay makakapasok. Sa dami ng magagaling na guard sa Gilas, kailangan pa ring dumaan sa matinding proseso ang kanyang posibleng pagsali. May hierarchy, may sistema, at higit sa lahat, may chemistry na iniingatan sa team. Kaya't kahit na gusto siya ni Coach Tim Cone at gusto siya ng fans, kailangan pa rin niyang patunayan na karapat-dapat siyang bigyan ng spot. Pero kung pagbabasehan ang kanyang shooting ability at international experience, may laban talaga siya. Lalo na kung ang tinitingnan ay role-specific needs. At kung sakaling mabigyan nga siya ng pagkakataon, isa itong malaking patunay na sa basketball, laging may second chance para sa mga taong handang magtrabaho at maghintay. Isang inspirasyon para sa mga player na minsan nang nawala sa eksena, na basta't patuloy kang mag-improve at maniwala sa sistema, darating at darating din ang pagkakataon mo. At para kay Heading, mukhang dumarating na nga ang pagkakataong iyon at sa mas malaking entablado pa.